The Holy Gospel. All together. I am the good shepherd, says the Lord. I know my sheep, and mine know me. My dear sisters and brothers, the Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate, but climbs over elsewhere, is a thief and a robber. But whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice, as the shepherd calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him because they recognize his voice. But they will not follow a stranger. They will run away from him because they do not recognize the voice of strangers. Although Jesus used this figure of speech, the Pharisees did not realize what he was trying to tell them. So Jesus said again, Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved, and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. I came so that they might have life and have it more abundantly. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for a while. Again, my dear friends, good evening. If there is one thing that can only be seen in the Gospel of John, it's the I am sayings of Jesus. Yan ay very distinct in the Gospel of John. Yung pong Gospel ni Matthew, Mark, at Luke, maraming sinasabi yung mga tao about Jesus. You are the Christ, you are the Messiah, you are the Son of David. But only in the Gospel of John, we could hear the I am sayings of Jesus. Medyo marami-rami po yun. Like for example, I am the vine and you are the branches. And last week, for the whole week, our gospel is about the bread of life. Jesus telling everyone, I am the bread that came down from heaven. And today, when we look at our gospel, we see two important symbols used by Jesus so that we could recognize Him. At ano yung dalawang symbol na yun? Yung symbol po ng gate and shepherd. Gate and shepherd. Kahit ngayon po ay Good Shepherd Sunday, in our gospel, Jesus had said, I am the gate. Bukas po, or on Monday, yung pong ating gospel, Jesus will say, I am the Good Shepherd. Pero itong dalawang symbol daw na ito ay halos magkahalintulad, interchangeable. Bakit? Kasi when we look at the symbol of the gate and the shepherd, pinapakita doon yung identity and the mission of Jesus. Identity being the gate,
our way to salvation. And the mission being the shepherd, someone who nourishes us, someone who guides us, someone who brings us back to the Father. Kaya yung dalawang symbol daw na yaan ay magkahalo, interchangeable. But let us not also forget that in the Old Testament, there were also bad shepherds. No? Meron ding hindi maayos, meron ding hindi magandang halimbawang pastol, especially yung leaders of Israel during that time. Kaya nga in the Old Testament, God Himself had said, I myself will give you a shepherd after my own heart. Parang sinasabi ng Diyos, ako na mismo ang magbibigay sa inyo ng pastol na merong puso na katulad ko, para hindi maligaw yung mga tupa, para hindi mapahamak yung kawan. That's why we understand why in the New Testament, nung pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili, hindi lamang niya sinabi na, I am the shepherd. Ginamit niya yung term na good, no? Para makita natin yung kanyang pinakaiba sa mga abusive and bad shepherds in the Old Testament. And same thing in our gospel. If you notice, habang pinapaliwanag ni Jesus yung kanyang identity as the gate or as the shepherd, He mentioned also the presence of thieves and robbers. No, bakit? Kasi kapag ating nakita yung mga magnanakaw at tulisan, mas mangingibabaw sa atin kung anong uri ng pastol meron tayo kay Jesus. And I think looking at our gospel, we see three important things regarding Jesus as our good shepherd. Yung tatlong P. Yung first P is presence. Yan ang unang pinakamahalaga. The real shepherd or the good shepherd is always present for His flock. Kaya nga sa ating gospel, ano ang sabi doon? Hindi pinapapasok nung bantay pinto yung mga tulisan at magnanakaw. Kasi hindi sila nakikilala nung bantay pinto. Ang pinapapasok lamang niya ay yung mabuting pastol. At the same time, even the sheep will not follow the voice of the stranger, but they will follow the voice of the shepherd. Why? Kasi hindi laging nandoon yung thieves and robbers. Hindi laging nandoon yung strangers, unlike the real shepherd. Kaya nga ang sabi nga nila, hindi ganoon kadali yung work ng shepherd. Yan ay 24/7. Kasi kung saan nandoon yung sheep, dapat nandoon din lagi yung shepherd. Kaya ito yung unang P, yung presence. Tingin ko yun ang unang pinakamahalaga din sa ating buhay, yung presence. Kasi baka may mga pakakataon, we substitute yung ating presence with other things. Pero ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo sa ngayon? Hindi makikilala ng tupa ang pastol kung laging wala yung pastol. Kapag hindi babad yung pastol, kapag hindi mahagilap yung pastol. Alam niyo, dati po si Cardinal Tagle, nung siya'y nagbigay ng recollection sa amin when we were still young priests, ang kanyang laging sinasabi is, dapat yung pastol ay kaamoy ng tupa. At lahat kami nagtatawanan kapag sinasabing kaamoy ng pastol dapat yung tupa. Pero I think that can only happen kapag yung shepherd stays with the sheep. Kapag yung shepherd spends time with the sheep. Kasi pwede namang dayain yung amoy. Pero kapag nakababad mismo yung pastol sa kanyang kawan, doon magkakatalo kung sino ba talaga ang tulisan, magnanakaw, at ang tunay na pastol. Kasi mararamdaman yun mismo ng mga tupa. Di ko yun ang unang paalaala sa atin. All of us are shepherds. Shepherds not only in the church, in our community, but also in our families. Pero yung unang P, ang dapat ating hindi sinasacrifice, yung ating presence. Kasi kailangan ka ng asawa mo. Kailangan tayo ng mga tao katulad ng anak mo.
Kapag sila'y nangangailangan, dapat nandiyan lagi yung kanilang magulang. Kailangan tayo ng ating mga kaibigan. I will never forget before when I had an opportunity to study abroad, nakaroon ako ng interaction with OFW. Pero ang sabi ko sa kanila, when I was giving a reflection sa kanila, huwag niyong kalilimutan why you are here in a foreign country because of your family. Pag dumating talaga yung time na yung family nyo ay maaaring mawala sa inyo, go back. Go back to our country. Go back to your family. Huwag nyo nang intayin pang masira ang inyong pamilya. And I will never forget, merong isang babae. Ito po'y nangyari, bisperas po ng bagong taon. Kami kumakain, kasama ko yung mga OFW. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Father, yung anak ko po gagraduate this March, no? Sa high school. Ang sabi niya sa akin, tumawag po ako sa bahay. At ang sabi ko sa kanya, anak, ano yung gusto mong regalo ko sa iyo sa iyong graduation? Total, ikaw ay gagraduate na ng high school, ano yung gusto mong regalo ko sa iyo? Ang sagot daw sa kanya ng kanyang anak, ma, gusto ko umuwi ka. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Father, yung buwan na yaan, mahal po yung pamasahe sa Italy to Manila. Ang sabi niya, anak, nandiyan naman sa Pilipinas ang iyong lola. Siya naman talaga ang tumututok sa iyo at nag-aalaga sa iyo. Ang sabi niya, magpapadala na lamang ako ng regalo mo for your graduation. Yung lola mo na ang sasama sa iyo on your graduation. Alam niyo daw ang sagot ng kanyang anak, ma, iba po si lola at iba po kayo. Kayo po yung magulang ko. Sana pa sa graduation ko, makasama ko po kayo. Ang sabi sa akin nung kakilala ko, alam mo, Father, when I heard it from my daughter, talagang naiyak po ako. And then she said, kahit ipapangutang ko po yung pamasahe para makasama ko lang po yung aking anak on her graduation day. Alam niyo po, meron akong isang inatina na graduation that I will never forget when I was still a chaplain ng isang school. Nung tinatawag yung mga bata na may mga awards, merong isang estudyante na ang dami-dami niyang award, no? And then laging may sumasama sa kanya na nakabarong Tagalog. Very dignified looking guy. And then I will shake his hand and congratulate him. And then nung third time na tinawag yung pangalan ng bata, ang sabi ko sa aking sarili, hindi ko papalalampasin ito. I will congratulate mismo yung kasama ng bata. Kasi talaga namang nakaka-proud na ang dami-daming award ng student na ito. So nung umakyat ng entablado yung dalawa, binigay ko yung medal dun sa lalaki. Ang sabi ko sa kanya, congrats po, ang galing-galing po ng anak ninyo, ang tali-talino po. And then nakita siya sa akin. Ang sabi niya, Father, hindi po ako tatay ng bata. Ako po yung driver. Kasi po merong meeting yung kanyang tatay sa kanilang office, kaya hindi makakapunta ngayon. Alam niyo, pag upo nung dalawang ito, nakapag-isip ako. Ang sabi ko, for sure, pagdating sa bahay niyaan, maraming regalo yaan from her dad. Pero she will never forget the day na sa kanyang graduation, hindi present yung kanyang mismong tatay. Kung yun ang unang pinakamahalaga, hindi pwedeng matawaran at mapalitan yung presence ng shepherd doon sa mga pastol. Kasi yun lamang ang paraan para makilala natin yung mga tupa. Yun din ang paraan para makilala tayong maigi ng ating kawan. First P is presence. Pangalawang P, when we look at our gospel, we see the importance of protection. Kasi yung shepherd will always protect the flock from thieves and robbers. Lagi niyang iingatan yung kawan na ipinagkatiwala sa kanya sa panahon ng panganib. Alam niyo po, at the very beginning of our gospel, ginamit yung salitang sheepfold. No? Sheepfold. Pag sinasabi pong sheepfold, hindi yan parang barn na merong roof. Sa panahon po ni Jesus, kapag sinasabing sheepfold, para lamang yung fence, na kung saan merong gate
At yung gate na yun, talagang nandoon, nakabantay mismo, hindi lamang yung gatekeeper, but the shepherd himself. Kasi kapag dumating na po yung paggabi, pinapapasok na lahat sa sheepfold ng shepherd yung kanyang mga sheep. And he will count them. Check talaga kung kompleto yung kanyang mga tupa. Pero yung shepherd mismo will stay sa mismong gate. Bakit? Para hindi pwedeng pasukan ng wolves o kaya ng thieves and robbers yung kanyang mga sheep. Parang sinasabi ng shepherd, over my dead body. Ako ang unang haharap kapag merong panganib. Tingin ko yun ang pangalawang pinakamahalagang makita sa mga shepherds. Hindi lamang yung kanilang presence. Kasi aanhin mo yung presence kung hindi ka naman nila kayang bigyan ng proteksyon, kung sila mismo ang bantay sa lakay. Yung akala mong kakampi, kaibigan, pero sila pala yung magnanakaw at aabuso sa kanilang kawan o sa kanilang tupa. Di ko yun ang pangalawang pinakamahalaga na makita natin sa mga shepherds. They are protecting always the sheep, the flock, from the enemies. Kasi kapag nandoon lagi yung mga shepherd, hindi mapapano mismo yung sheep. Alam po niyo, meron akong binabasang libro ngayon, yung effect ng social media sa mga tao. No? Pero merong isang part ng libro na I think very alarming. No? Ang sabi niya, as adults or as parents, we are always protecting the young ones, lalo na from enemies, no? Or from outsiders. Kapag merong kaaway, tayo ay laging handang rumesbak sa kanila, gumante sa kanilang mga kaaway, balikan itong mga umaapi sa kanila. Pero ang sabi ng book na yun, are we also noticing what these young ones are also browsing in the internet or what they are reading sa kanilang mga social media feeds? No? Ang sabi niya, kasi baka yun ang mas nakakatakot, baka yun ang mas delikado. Pero we are thinking that because they are in their rooms, they are safe. Pero ating hindi alam ano yung kanilang binabasa, ano yung kanilang naririnig, o ano yung kanilang pinapanood. Alam niyo, I will never forget, I had an encounter with a grade school student. No? Napakabata po nung isang estudyante. I think grade 3 or grade 4. No? At siya nakipagkwentuhan sa akin. And she was telling me na siya ay naglalaro online. No? Online games. And then she was telling me, you know, Father, meron po akong kausap sa online. And then I asked the child, sino yung kausap mo? Kilala mo ba siya? Ang sabi niya, hindi po, kalaro ko lang po siya. Sabi ko, gaano yung edad nung kausap mo at saka kalaro mo sa internet? Ang sabi niya, matandang lalaki po siya. Ano? And then ang sabi ko sa kanya, do you know the guy? Ang sabi niya, Father, hindi po. Ang sabi ko, ganito ha, tell your parents at once what you are doing. Kasi kailangan nilang bantayan yung iyong paglalaro. Because you should not talk to strangers even if you are just playing. Delikado yan. Alam niyo, pag alis ng bata, ako yung kinabahan. Ang sabi ko, ilan kaya sa mga magulang ang talagang natututukan at nababantayan ano, sino ang kinakausap, binabasa at pinapakinggan ng kanilang mga anak kapag sila'y nasa mga kwarto na. Tikin ang pangalawang point ng ating ebanghelyo sa ngayon. The shepherd should not always be present for the sheep, but the shepherd should always be ready to protect the sheep from strangers, from thieves and robbers. Kailangan alam din talaga natin sino ba talaga yung kalaban para sila'y ating maingatan at maiwasan. Yan po yung pangalawang P, protection. Dapat mismong yung mga shepherd alam paano babantayan at iingatan yung mga tupa na ipinagkatiwala mismo sa kanila. Pero yung pangatlo at yung panghuli, provision. Kasi yung shepherd will always provide
for the needs of the ship. Naalala ko, mayroon akong nabasang libro po dati na ang sabi doon, kapag hindi nabibigay yung needs ng ship, pupunta yaan sa ibang pasture. Guro magandang hamon po yan sa atin. Because as shepherds, we should also become good providers. Pero when we say provider, hindi lamang yung things. Kung hindi looking at our gospel, at the end, Jesus said, I came so that they might have life and have it more abundantly. Yun po yung paalaala sa atin, na bilang mga shepherds, bilang mga adults, we provide hindi lamang sa mga material needs ng mga sheep, ng flock, kung hindi even yung kanilang mga emotional needs, yung kanilang mga pangangailangan, lalo na yung pag-ibig, yung pagkikinig, yung pagkalinga, kasi yun ang pinakamahalaga. I remember Mother Teresa of Calcutta once said, ang sabi niya, mas madaling punuan ang kagutuman sa tinapay kaysa kagutuman sa pagkain. Mas madaling punuan ang kagutuman sa tinapay kaysa kagutuman sa pag-ibig. No? I think yun ang paalaala sa atin. When we talk of provider, hindi lamang of things, but also hopefully yung ating love, yung ating understanding, yung ating patience. I remember before, meron akong nakausap na isang estudyante. No? Ang sabi niya sa akin, Father, sana po pagdasal nyo, maging maayos na po yung work ng parents ko. Sabi ko, bakit? Ang sabi niya, ramdam ko po, stress po yung parents ko sa kanilang work. Sabi ko, ba't mo naman sinasabi yun? Ang sabi niya, kasi po pag uuwi sila mula sa work, laging mainit po yung kanilang ulo at hindi na po naming makausap ng mga makakapatid. Ang sabi niya, Father, pag-pray niyo po, sana maging maayos na po yung work ng parents namin para pag sila'y umuwi ng bahay, hindi na mainit yung kanilang ulo at sila'y aming nang makakausap para kami ay kanilang makamusta din. Kung magandang paalaala yan sa atin, mga kapatid. Kailan ba natin talagang huling nakamusta yung ating mga tupa, yung ating mga kawan? Because iba yung pinapakain at iba yung inaalagaan. Kasi baka akala natin yun lamang ang kailangan nila pagkain. Pero baka meron pa silang mas malalim na uri na kagutuman na ating hindi na ibibigay sa kanila bilang kanilang mga pastol. I think looking at our gospel, on this fourth Sunday of Easter, Good Shepherd Sunday, Jesus invites us to recognize Him as our shepherd, but also for us to become good shepherds to our flock, to our family members. Tatlong P ang ating laging tatandaan: presence, protection, and providence. Amen. Mga kapatid, minsan nakala natin mahirap makilala ang pastol sa kawatan. Ayon sa ating ebanghelyo, madali lang. Madali lang makilala ang mabuting pastol sa mga tulisan at magnanakaw. Tignan kung ano ang nangyayari sa kawan. Tignan kung ano ang nangyayari sa kawan. Kung ang kawan ay maayos, kung ang kawan ay ligtas, mabuti ang pastol. Pero kapag ang kawan ay napapabayaan at napapahamak, hindi ito pastol, tulisan at magnanakaw. Madaling makilala ang pastol at ang tulisan. Tignan ano ang nangyayari sa kawan. The Lord be with you.